Hello everyone! Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid. Pagbati po dito galing po sa Politika Artista PH mga kapatid. At diretso na po tayo sa ating talakayan mga kapatid. Matapos pong tanggalin si Vice President Sara Duterte sa National Security Council at ang mga dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay umuugong po ngayon sa social media mga kapatid. Ang nalalapit daw pong pagdideklara at nalalapit pong pagbaba ng martial law sa Pilipinas. Totoo nga po ba ito? Ito po ba ay mga nangyari na noong nagdaang panahon dahil nakita po at ipinaliwanag po at nagsalita po si dating NTLCAC Dr. Lorraine Marie Badoy na ito daw po ay mukhang mangyayari sa mga darating na panahon upang mapigilan po ang pagdami po ng tao sa kalsada mga kapatid. Nangyari na daw din po ito nung mga nagdaang panahon, nung panahon daw po ni dating Pangulong Marcos Sr. Matapos din daw pong tanggalin noon si Lopez, ang Vice President po ni Marcos, ay ang sunod na naging aksyon ay ang pagdedeklara daw po ng batas militar mga kapatid. Ang tanong po mga kapatid, ito po ba ay gagawin ng Marcos administration? Ito ay malamang sa malamang kung ito po ang mangyayari, hindi po mapipigilan na naman po mga kapatid ang galit po ng taong bayan. Matatandaan po natin ang mga nagdaang panahon na umusbong ang martial law nung panahon po ng kanyang ama ay mukhang mauulit po sa kasaysayan mga kapatid. Sana wag pong payagan ng maraming Pilipino at ng mga congressman dito dahil ang mag-a-aproba po nito, ito po ay ibababa. Kung gusto pong magbagsak at magbaba po ng batas militar ni Bongbong Marcos, ito pong issue na ito ay dadalahin po sa congressman, ay sa Congress, sa House of Representatives, at pagbubutohan po ito at ipapasa po ito ng Kamara de Representante. Once po na maipasa ito ng mga representante ng Kamara, kukuha din po ito ng suporta sa Senado. At once po na maaprubahan, ito po ay aangat at magde-declare po sila ng martial law mga kapatid. Once po na mag-declare sila ng martial law, mapipigilan po ang paglabas po ng tao sa kalsada dahil nararamdaman po nila mga kapatid na may mga ilan na pong mga grupo na nagpapahayag po ng suporta at nagpapahayag po ng pagsuporta sa naging pahayag po ni Pangulong Bongbong Marcos, katulad po ng INC na ang paninindigan po na ang kanila pong paglabas at ang kanila pong pagpunta sa Liwasan Bonifacio na gagawin po ngayong 13 ay pagsuporta po sa naging pahayag po ni President Bongbong Marcos na huwag pong ipa-impeach si Vice President Sara Duterte. Yan po ang isa sa dahilan nila. Ang tanong dito mga kapatid, marami pa pong mga organisasyon na gustong lumabas at gusto pong magpahayag ng kanilang pagsuporta ng iba't ibang grupo. May mga religious group, may mga iba-ibang organisasyon. Malamang ito po ang pinipigilan ni Bongbong Marcos na huwag na pong lumaganap mga kapatid. Kaya mag-aabang po tayo mga kapatid, Ayan din po ang naging pahayag ngayon po, naging pahayag po sa kanyang vlog nito ni Attorney Harry Roque na yan nga din po ang sinasabi niya. Mukhang naamoy po nila na magbababa po ng batas militar o yung tinatawag natin na martial law, mga kapatid. Sana wag naman po sanang payagan dahil ang nagkakaisang boses po at nagkakaisang tinig ng taong bayan ay wag pong mahadlangan at wag pong matutulan. Nakikita naman po natin mga kapatid, ang pagbulusok po na hindi po natutugunan ang problema po na kinaharap ng Marcos administration ngayon. Na ito pong gobyernong Marcos ay hindi po ito nakikinig sa hinaing po at damdamin po ng taong bayan, Hindi po sila nakikinig dito. Hindi po nila kinakalapa ang sitwasyon at tunay pong nararamdaman ng taong bayan, Tulad niyan, may panibago po nakakaharapin na naman na impeachment
laban kay Vice President Sara Duterte. Naipal na po ang una, pangalawa, pangatlo, at may pang-apat pa po na darating. Ang tanong po dito mga kapatid, bakit po ito ay hindi pa na-transfer kay Martin Romualdez? Bakit po hindi pa rin naiakit sa Senado? Mukhang naghahanap na lang po sila talaga ng problema. Siguro nararamdaman po nila na ito po ay hindi magpa-prosper talaga, no? Magkaganon man mga kapatid, mag-prosper man po ito o hindi, si Vice President Sara Duterte po ay tatayo at maninindigan na wala pong naging anomalya sa inirereklamo po ng Kongreso nitong nag-o-observe po dito sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte na ito daw po ay nagamit ng hindi tama. Batay po sa naging investigasyon ng good governance ni Joel Chua, mga kapatid. Abangan po natin ha. Mag-aabang po tayo dito dahil ito po ay galing din po kay Ana Malinduguy, ano? Isa sa professor din po, no? Professor Ana Malinduguy na nararamdaman po nila na baka po mag-declare ng martial law itong Marcos administration para mapigilan po ang pag-aaklas at paglabas po ng tao, no? Dahil ito daw po ay pattern daw po ito dahil ito daw po ay nangyari nung panahon ng kanyang ama na diktador na si Marcos Sr. Ganito daw din po yun na NSC din po, tinanggal po ang kanyang Vice President at nasundan din po ng pagbaba ng batas militar. Mga kapatid, huwag pong payagan ng maraming Pilipino. Ang nagkakaisang boses po ng Pilipino ay dapat po mapakinggan ng Marcos administration. Hindi lang po ng hinaing nila. Kailangan po pakinggan nyo ang boses po at damdamin ng maraming Pilipino na nagluklok sa inyo. Pakinggan nyo kung bakit po lalabas ang maraming Pilipino. Tulad yan, ngayong A13, siguro yan na nakikita natin dito, no? Kaya siguro magbababayan, no? Magbababa ng martial law na nararamdaman po ni Doc Loren Badoy, ni Ana Malinduguy, at ni Attorney Harry Roque, no? Na sila po ang nagsasabi nito. Mga kapatid, sana huwag pong mapigilan ang nagkakaisang tinig ng maraming Pilipino na hindi po mapagtatakpan ng Marcos administration ang tunay na problema kung bakit pilit po nalalabas ang taong bayan. Ano ang kadahilanan? Siguro sa maraming nagiging issue ng korupsyon sa gobyerno po ng Marcos administration. Napilit po nilang dinadivert ang issue kay Vice President Sara Duterte upang mapagtakpan po ang problema pong kinaharap ng Marcos administration. Titignan natin to mga kapatid, magbabantay tayo. Sino po ang matitira? Sino po ang tatayo at titindig sa bandang huli? Sino po ang susuportahan ng maraming Pilipino? Kanino? At sino po ang magtatagumpay sa dalawang leader ng ating bansa na ngayon ay kinaharap ng samot-saring kontrobersyal? Ang Marcos administration or si Vice President Sara Duterte na binabatikos ng magkakabilat-kabila ng Kongreso at Kamara, ng Executive at ng Judiciary, mga kapatid. Mag-aantay po tayo mga kapatid sa magiging kaganapan anuman ang darating sa mga susunod na panahon, mga kapatid. Ikaw po na nanonood, papabor ka ba kung sakaling magdi-declare ng martial law si Bongbong Marcos? I-comment mo po dyan sa ating YouTube channel ang iyong hinaing, suwestyon na iyong nararamdaman ngayon, mga kapatid. I-comment mo po dyan sa ating YouTube channel at babasahin po natin yan isa-isa. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta, mga kapatid.